Mapagpalang araw po muli mga minamahal, kumusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po ang lahat, samahan niyo po ako manalangin. Ama namin Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sinasamba. Marami pong salamat o God sa kabutihan mo po sa amin, sa iyong kahabagan, sa iyong pong katapatan, sa kabila ng mga pagkukulang namin sa buhay. Patawad po sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang maging sa bawat salita, sa haka ng puso na hindi kalugod-lugod sa iyo, na nasabi po namin, patawarin niyo po kami at patuloy o God, siya sa atin po ang bawat puso. Dalangin po namin, maging simpleng devotion ito, maging blessing po sa bawat sang nakikinig. Sa ilang pong papurit pa salamat, in Jesus' name pray, Amen. Ang sabi po ng Biblia sa aklat po ng Luke chapter 1 mula po sa 18 hanggang 20. Ang sabi po ng Bible, and Zacharias said unto the angel, whereby shall I know this? For I am an old man, and my wife was stricken in years. And the angel answering said unto him, I am Gabriel, and stand in the presence of God, and sent to speak unto thee, and to shew thee these glad tidings. And behold, thou shalt be dumb, and not able to speak until the day that this thing shall be performed, because thou believest not my word, which shall be fulfilled in their season. Salamat po sa salita ng Diyos. Alam niyo po mga minamahal, ito yung time na kung saan nagpakita nga po ang angel ng Panginoon, ito po si Gabriel. Dito po kay Zacharias, during the time of his nagmi-minister po siya doon sa templo. At nung nagpakita po sa kanya na sinabing magbubuntis po itong si Elizabeth, hindi po siya agad naniwala. At because of that, mga minamahal, dahil ang tagal niya doon, sabi ng mga tao, nagtataka na sila, bakit ang tagal ni Zacharias lumabas? At maaaring sabi din nakakita ng vision. At mula nga po noon, mga minamahal, ay hindi na nakapagsalita pa. Ito pong si Zacharias. Alam niyo po mga minamahal, pinagdudahan niya po ang angel ng Diyos. Pinagdudahan niya po ang Diyos dito po sa pagkakataong ito. Kaya bilang parusa, siya po hindi nakapagsalita hanggang sa may panganak po itong si John, mga minamahal. Alam niyo po sa buhay po natin, dumadating sa punto na tayo nagkakaroon ng doubt. Even Abraham, mga minamahal, hindi ho ba nagkaroon din siya ng doubt sa Diyos? Ang sabi niya, Lord, ito bang si Eleazar na taga Damascus ang magmamana ng lahat ng aking mga ari-arian? Subalit sabi ng Diyos sa kanya, hindi, magkakaroon ka ng sarili mong lahi at hindi kayang bilangin na sindami ng mga buhangin sa dagat. Yan po ang sa dalampasigan. Yan po sabi ng Diyos sa kanya Nagkaroon din po siya ng doubt. Subalit mga minamahal, hindi naman po pinarusahan ng Diyos ito pong si Abraham. Sapagkat yung kanya pong pananampalataya, sabi nga po, because of his faith, his righteousness, ito po ibinilang nakatwiran sa kanya, mga minamahal. Subalit ito pong si Zacharias, mga minamahal, ay nag-doubt po sa Diyos, kaya siya ay pinarusahan sapagkat ito po'y kasalanan. Actually, mga minamahal, ang doubtedness, mga minamahal, yung pong pagdududa po natin is pagpapatunay po ito po ng untrustworthiness ng kondisyon ng ating mga puso. At ito po'y kasalanan. Kinakailangan po natin ihingi ito ng tawad sapagkat dumadating po sa punto ng buhay natin at tayo nagkakaroon ng doubt minsan na ito ba talaga yung nais ng Diyos sa ating buhay? Nagdududa ho tayo sa proseso ng Diyos sapagkat tayo po'y naiinip. Sapagkat kami sa sinasabi natin totoo naman ang Diyos pero bakit ang tagal na pinagkakaloob ng Diyos yung ating mga kahilingan? Ito po'y kondisyon ng ating mga puso. Kanya nga po sinasabi ng aklat ng Jeremiah, mga minamahal na ang puso natin ay desperately wicked. Walang nakakalam ng puso natin. Kaya huwag tayo magtitiwala sa ating puso. Only God, sabi po ng Jeremiah 17:10, knows the heart. Alam niya ang haka ng ating puso. Sapagkat minsan, yung ating po mga iniling, pinagdududahan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kahit kailan, God's word is true at hindi po nagbabago. 100% po na makatotohanan ng salita ng Diyos. Subalit ito pong ating puso, itong kondisyon na minsan ay may mga element po ng pagdududa, ito ho yung may problema at yan ho'y kinakailangan nating hingin ng tawad sapagkat yan po'y malaking kasalanan. Sabi po ng Biblia, ang kanyang kaisipan na hindi natin kaisipan, sinasabi po ng Book of Isaiah. His thought is different from our thoughts.
sapagkat ang langit ay mas mataas kaysa lupa. Kaya yung ways ng Diyos ay hindi po natin kaparaanan. Kinakailangan lang po natin gawin ay sundin po natin ang sinasabi ng Biblia. Opo, sinasabi nga po natin, mahal naman ika natin ang Diyos eh. Ang sabi po ng Bible, if you love me, keep my commandments. And one of His commandments ay sinasabi po ng Biblia na meditate His word day and night. Basahin po natin ang salita ng Diyos sapagkat ito po magbibigay sa atin ng kaunawaan at kaliwanagan at paglago sa ating buhay pananampalataya. Opo, matapos po nating tanggapin, kilalanin si Kristo sa ating mga buhay bilang Lord and Savior, hindi naman po ibig sabihin papunta na agad tayo sa langit eh. Pinagkakaloban po tayo ng buhay at kalakasan sa bawat araw sapagkat may nais pa pong ipagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. At katulad din po ng angel ng Gabriel, ang sabi niya, glad tidings, ito po yung good news, ito po yung gospel mga minamahal na nais po ding ipabahagi po natin sa bawat isang wala pang tamang relasyon sa Kanya. Sapagkat yun po yung ating buhay. Ito po ang nais ng Diyos, ba't siya naparito? Upang hanapin ang mga nawawala, yung mga wala pa pong tamang relasyon sa Kanya. Yan po ang buod mga minamahal na kung bakit ang Panginoon niya parito upang hanapin po ang bawat isang wala pang tamang relasyon sa Kanya. Kanya mga minamahal, kung tayo po minsan dinadapuan ng mga pagdududa ng mga doubt na to, ay ihingi po agad natin ang tawad sa Diyos sapagkat ito po yung malaking kasalanan. Makikita ho natin dito yung punishment po dito kay Zacarias dahil hindi po agad siya naniwala. Sinasabi ni Angel Gabriel ay hindi po siya nakapagsalita ng matagal hanggang sa may panganak po itong si Apostle John mga minamahal. Si John the Baptist, yung anak ni Elizabeth, saka pa lamang siya nakapagsalita at lalo dong pinagtibay ang pananampalataya niya na sabi niya purihin ang pangalan ng Panginoon sapagkat totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa buhay natin, sa buhay mo kapatid, dumadating tayo po sa minsan na tayo po ay nagkakaroon ng pagdududa. Ihingi po natin ang tawad to sapagkat ang Diyos po may magandang plano sa bawat sa atin. Kinakailangan lang natin, iset ho natin yung ating affection sa Kanya. Tinitigatig lang ho ating puso. Baka tayo po ay hindi na ganoon kainit sa atin pong pananalangin sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sapagkat naniniwala ako, ang ating pong mga kahilingan ay pagkakaloob niya sa kanyang kapanahunan. Ibibigay ng Diyos ang kanyang mercy and grace sa nais niyang bigyan. At yung justice din naman ay ibibigay niya sa nararapat niyang pagkalooban. Kaya mga minamahal, patuloy magtiwala ho tayo ng buong puso sa Diyos. Sapagkat siya po ay may magandang plano sa bawat sa atin. Kinakailangan lang ho nating ipagkatiwala ang lahat ng bagay. Nawa, sa simpleng palalang salita ng Diyos, excuse me po, ay pinagpala po tayo sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakilat na kapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sinasamba. Marami pong salamat, O God, sa iyo pong kaunawaan, sa iyo pong karunungan na ipinagkakaloob sa amin. Dalangin po namin, O God, na pagharian mo nga po ang bawat buhay, kayo po magbigay ng kaunawaan. Kung nagkakaroon po kami ng mga doubt minsan sa aming mga puso, patawarin niyo nga po kami at patuloy na pagharian ng aming mga buhay. Kayo nga po, O God, na magkakaloob ng mga panalangin namin sa inyong pong kapanahonan. At sa bawat isa na wala pa pong tamang relasyon sa iyo, inilalapit po namin na kayo po'y pagbuksan, kilalanin tanggapin sa bawat buhay bilang Diyos tagapagligtas. Ito po yung lalapit namin pinagkakatiwala. In Jesus we pray. Amen. Muli po, magpalang araw sa bawat isa, and God bless us all. Thank you po.